Nawasak ang lahat. Habang nilulustay nina Elena at Marco ang yaman sa marangyang buhay, nakaluhod si Camila sa putik, duguan at walang malay. Basura ka lang, malamig na binitawan ni Ricardo noon. Ngunit tapos na ang pambubulag. Sa pag-usbong ng nakakapasong katotohanan, manginginig ang mga sakim. Babangon ang inalipustang asawa mula sa abo. Handa na ba silang pagbayaran ang bawat patak ng luha sa impyernong kanilang ginawa? Mabuti na lang at matagal nang nabulok sa limot ang basurang asawa mo, Ricardo. Isipin mo na lang, kung hindi siya nawala, baka hanggang ngayon ay nakabaon pa rin tayo sa dumi at kahirapan ng probinsyang ito. Isang malaking malas ang babaeng iyon sa buhay mo. Ang boses ni Elena ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng loob ng kanilang marangyang sasakyan. Nakasuot siya ng mamahaling sutla, habang ang kanyang mga daliri na puno ng diamante ay abala sa pag-aayos ng buhok. Sa labas ng bintana, ang alikabok ng San Isidro ay tila sumasayaw sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang pamilyar na tanawin na pilit kinalimutan ni Ricardo sa loob ng 7 taon. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang luma at barong-barong na karinderya sa gilid ng highway. Sandali lang, bibili lang ako ng tubig, maikling tugon ni Ricardo, hindi man lang tiningnan ng asawa. Pagbaba niya, sinalubong siya ng amoy ng tostadong bawang at ang hit ng kalsada. Habang naglalakad patungo sa counter, isang eksena ang tila nagpahinto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang babaeng payat na ang balat ay tila nanunuyo sa ilalim ng init, ang nakaluhod sa maduming semento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng basag na pinggan. Isang matabang lalaki ang nakatayo sa harap niya, sumisigaw at dinuduro ang kanyang ulo. Wala ka talagang silbi, ang bagal-bagal mo na, tanga ka pa, palamunin ka lang dito. Ang bawat sigaw ng lalaki ay tila isang hagupit na nagpapakunli sa balikat ng babae. Nabitawan ni Ricardo ang hawak niyang bote ng tubig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ay hindi niya narinig, dahil ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso. Nang dahan-dahang mag-angat ng mukha ang babae, parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Ricardo. Ang mga matang iyon na dati ay puno ng bituin at pangarap, ngayon ay dalawang madilim na balon na lamang ng kawalan at takot. May malalalim na pilat sa kanyang sentido, mga bakas ng sakit na hindi maipaliwanag ng medisina. Si Camila, ang babaeng itinaboy niya sa gitna ng unos. Ang asawang pinangakuan niya ng habambuhay na proteksyon, ngayon ay tila isang anino na lamang na binubugbog ng tadhana sa isang maduming kanto. Isang matandang babae, si Tita Flor, ang biglang lumabas mula sa kusina at humarang sa pagitan ng galit na customer at ni Camila. Huwag mong saktan ang pamangkin ko. Magbabayad kami sa nabasag niya. Huwag mo lang siyang tratuhin na parang hayop. Bulyaw ni Tita Flor habang yakap-yakap ang nanginginig na si Camila. Nang magtagpo ang paningin ni na Tita Flor at Ricardo, ang awa sa mukha ng matanda ay biglang napalitan ng isang naglalagablab na puot. Hindi nakapagsalita si Ricardo. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bara, tuyot na tuyot at mahapdi. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig, at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naging paralisado sa tindi ng guilt na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Walang babala, dinampot ni Tita Flor ang isang timba ng pinaghugasan ng pinggan, at buong lakas na isinaboy ang maduming tubig sa direksyon ni Ricardo. Nabasa ang kanyang mamahaling polo, ngunit ang lamig ng tubig ay walang kumpara sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Layayas ka rito, demonyo. Wala kang karapatang tumingin sa kanya. Pinatay mo na ang kaluluwa niya. Ano pang gusto mo? Ang sigaw ni Tita Flor na nanginginig sa galit. Napatingin si Camila kay Ricardo, ngunit walang kahit anong kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. Walang galit, walang pag-ibig, kundi isang malalim na takot lamang sa isang estranghero. Tila ba ang 7 taon ng kanilang pagsasama ay naging abo na tinangay ng hangin, at ang lalaking nasa harap niya ay wala ng pagkakaiba sa lalaking kakasigaw lang sa kanya kanina. Bumalik si Ricardo sa loob ng sasakyan, na tila isang bangkay na naglalakad. Nararamdaman niya ang malagkit na tubig sa kanyang balat, ang amoy ng panis na pagkain na tila kumapit sa kanyang pagkatao. Sa tabi niya, muling nagsalita si Elena habang nakatingin sa salamin. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka basay? Kadiri naman ang lugar na ito, tara na nga. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Ricardo sa side mirror
ang maliit na figura ni Camila na patuloy pa rin sa pagpulot ng mga basura sa gilid ng kalsada. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, isang katanungang tila walang kasagutan. At magsisilbing simula ng kanyang sariling impyerno. Paano naging ganito ang babaeng minsan kong pinangakuan ng langit? At paano ko magagawang mabuhay sa piling ng mga taong nagtulak sa kanya sa impyernong ito? Tahimik ang loob ng hotel suite. Ngunit sa pandinig ni Ricardo, ay tila may ugong ng isang malakas na bagyo na ayaw tumigil. Ang bawat patak ng tubig mula sa shower ay parang tunog ng mga batong bumabagsak sa kanyang konsensya. Kanina pa siya nakatitig sa kawalan habang ang amoy ng panis na pagkain at kanal mula sa karenderiya ay tila hindi maalis-alis sa kanyang balat. Kahit gaano pa karaming mamahaling sabon ang gamitin niya. Gosh, Ricardo, hanggang ngayon ba naman ay hindi mo pa rin itinatapon ang sapatos na iyan? It's so cheap and dirty, hindi bagay sa status mo. Ang boses ni Elena ay pumasok sa banyo, dala ang halimuyak ng kanyang mamahaling pabango na lalong nagpabaliktad sa sikmura ni Ricardo. Lumabas si Ricardo na may suot na marangyang robe, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang matatag at walang pakialam na asawa. Natisod lang ako sa isang kanal sa gilid ng kalsada, Elena. Masyadong madilim kanina kaya hindi ko napansin ang dinadaanan ko. Hayaan mo na, ipapatapon ko na lang yan sa housekeeper bukas. Malamig niyang sagot habang iniiwas ang tingin sa mga mata ng asawa. Eksaktong paglabas nila sa sala ng suite ay ang pagdating ni Marco, na may bitbit na mga dokumento at isang bote ng mamahaling wine. Ang ngiti ni Marco ay abot hanggang tainga. Ang uri ng ngiti na dati ay itinuturing ni Ricardo na simbolo ng tunay na pagkakaibigan. Ngunit ngayon ay tila ba nakikita niya ang pangil ng isang ahas sa likod nito. Bro, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo, sabi ni Elena, parang nakakita ka raw ng multo kanina. Wika ni Marco habang tinatapik ang balikat ni Ricardo. Ang bawat dapi ng kamay nito sa kanyang balikat ay nagpapakilabot kay Ricardo. Anyway, kailangan nating pag-usapan ang budget para sa clearing ng area. May ilang mga illegal settlers doon na kailangang paalisin agad para hindi makaabala sa construction ng resort natin. Naupo sila sa sofa at habang nagsasalita si Marco tungkol sa mga plano at kikitain nilang milyon-milyon, ang isip ni Ricardo ay naglalakbay pabalik sa karinderya. Naalala niya ang mga pasong balat sa kamay ni Camila, ang paraan ng pagliit ng katawan nito sa takot, at ang boses ni Tita Flor na punong-puno ng hinagpis. Alam mo naman, Ricardo, kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay lugmok ka pa rin sa problema ng kumpanya mo noon. Utang na loob natin sa isa't isa, ang tagumpay na ito, kaya huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa mga basura sa paligid ng property mo. Dagdag pa ni Marco sabay lagok ng wine. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Ricardo sa kanyang baso, ngunit nanatili siyang tahimik. Salamat, Marco. Alam ko kung gaano kalaki ang naitulong mo, sagot niya sa isang boses na walang emosyon. Ang totoo, ang bawat salitang binibitawan niya ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang sariling pagkatao. Lumalim ang gabi ngunit hindi dalawin ng antok si Ricardo. Habang mahimbing ang tulog ni Elena sa tabi niya, dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa balkonahe. Sa loob ng bulsa ng kanyang robe, naramdaman niya ang isang matigas at magaspang na bagay. Inilabas niya ito, isang maliit na plastic na hair clip na kulay rosas, kupas na at may kaunting lamat. Yun ang clip na nahulog ni Camila kanina habang nagkakagulo, na lihim niyang pinulot bago siya isinaboy ng tubig ni Tita Flor. Hinalikan niya ang lumang hair clip na iyon, habang ang luha ay tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Ang bango ng buhok ni Camila noon ay tila muling bumalik sa kanyang gunita, malayo sa amoy ng grasa at usok na nakita niya kanina. Anong ginawa ko sa'yo, Camila? Anong ginawa natin? Bulong niya sa hangin. Bulong, hindi na siya nakatiis. Nagsuot siya ng isang simpleng itim na jacket at hood, kinuha ang susi ng isang hindi pansining sasakyan ng hotel, at muling bumalik sa San Isidro. Ang kalsada ay madilim at tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Itinigil niya ang sasakyan sa malayo at naglakad patungo sa karinderya. Mula sa likod ng isang malaking puno ng mangga, pinagmasdan niya ang luma at tagpi-tagping dingding kung saan natutulog ang kanyang asawa. Ang liwanag ng buwan ay sapat na para makita ang paligid. Ngunit biglang nanigas ang buong katawan ni Ricardo. Mula sa kadiliman sa kabilang bahagi ng kalsada, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa bintana ng silid ni Camila.
Ang taong iyon ay nakasuot ng itim na bonnet at may hawak na isang mahabang bakal na pilit na isinisiksik sa pagitan ng kahoy na bintana. Walang ingay na gumagalaw ang estranghero, halatang bihasa sa ginagawa. Sa bawat pilit nito sa bintana, ang puso ni Ricardo ay tila sasabog sa kaba. Hindi ito magnanakaw lamang. Ang paraan ng pagkilos nito ay may kasamang masamang balak na higit pa sa material na bagay. Napahawak si Ricardo sa isang malaking piraso ng kahoy sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa anino na malapit nang matuklap ang huling harang sa pagitan nito at ni Camila na walang kamalay-malay sa loob. Sino ang nagpadala sa taong ito sa kalagitnaan ng gabi? At ano ang gagawin ni Ricardo kung ang tanging paraan para iligtas si Camila ay ang ilantad ang kanyang sarili sa panganib na maaari ring pumatay sa kanyang huling pagkakataon na maituwid ang lahat? Walang pag-aalinlangan na sumugod si Ricardo mula sa kadiliman. Ang kanyang mga hakbang ay hindi gumagawa ng ingay sa malambot na lupa, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila isang nakakargang baril na handang sumabog. Bago pa man maipasok ng estranghero ang bakal sa bintana, naramdaman na nito ang malakas na braso ni Ricardo na pumulupot sa kanyang leeg. Ang bigat ng kamao ni Ricardo ay tumama sa panga ng lalaki, nagdulot ng isang tuyot na tunog ng pagkabasag na sapat lamang para mapatumba ang kalaban nang hindi nagigising ang mga nasa loob. Walang salita, walang sigaw. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, kinaladkad ni Ricardo ang walang malay na lalaki palayo sa karinderya, patungo sa liblib na bahagi ng kalsada. Sino ang nag-utos sa'yo? Gusto sanang itanong ni Ricardo, ngunit alam niyang walang saysay ang magsalita sa isang taong hindi naman makakasagot sa ngayon. Ang mas mahalaga ay ang proteksyon ni Camila. Kinapa niya ang bulsa ng lalaki at nakakuha ng isang lumang cellphone at isang pitaka na may lamang larawan, isang larawan ni Camila habang naglalakad sa palengke kamakailan lang. Ang puot sa dibdib ni Ricardo ay lalong nag-alab. Hindi ito aksidente. May nagmamasid sa kanyang asawa. Kinabukasan, habang ang unang sikat ng araw ay humahalik sa mga dahon ng mangga, isang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa karinderya ni Tita Flor. Hindi na ito ang marangyang si Ricardo na nakapolo at lula ng mamahaling sasakyan. Nakasuot siya ng isang kupas at maruming t-shirt, maong na may mga mantsa ng grasa, at isang lumang sombrero na halos tumakip na sa kanyang mga mata. "Anong kailangan mo? Wala pa kaming tinda," bungad ni Tita Flor. Ang boses ay puno ng pagod at paghihinala. Hindi nagsalita si Ricardo. Sa halip, kinuha niya ang isang pirasong papel at ballpen mula sa kanyang bulsa at nagsulat. "Naghahanap po ng trabaho, kahit anong gawain. Hindi po ako nakakapagsalita. Pagkain lang at matutuluyan, sapat na." Tiningnan siya ni Tita Flor mula ulo hanggang paa. Ang matalas na mata ng matanda ay tila binabasa ang bawat linya sa mukha ni Ricardo, ngunit dahil sa dumi at balbas na hindi naahit, hindi niya agad nakilala ang lalaking isinaboy niya ng tubig kahapon. "Pipi ka ba? Sayang, mukhang malakas ka pa naman. O sige, marami kaming panggatong na kailangang sibakin doon sa likod. Pero babalaan kita, huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan dito kung ayaw mong matulad sa iba." Tumango si Ricardo at agad na kinuha ang palakol. Ang bawat pagbaba ng talim sa kahoy ay tila isang paraan para ilabas ang lahat ng galit at pagsisisi sa loob niya. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, lumabas si Camila. Bitbit nito ang isang tray ng mga basong gagamitin para sa mga customer. Napatigil si Ricardo. Ang paningin niya ay nakatuon sa marupok na figura ng babaeng minsan niyang niyakap ng buong higpit. Biglang natisod si Camila sa isang nakausling ugat ng puno. Ang mga baso sa tray ay gumaralgal, at bago pa man ito mahulog sa lupa, mabilis na binitawan ni Ricardo ang palakol at sinalo ang tray. Sa sobrang bilis ng kanyang pagkilos, ang talim ng palakol na bumagsak ay bahagyang dinaliri ang kanyang sariling braso, nagiiwan ng isang mahabang hiwa na nagsimulang maglabas ng pulang likido. Napasinghap si Camila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa sugat ni Ricardo. Sorry po. Kasalanan ko." Bulong niya, ang boses ay parang isang bata na takot mapagalitan. Nagsimula siyang manginig, isang senyales ng sumasapit na panic attack. Mabilis na ibinaba ni Ricardo ang tray at itinaas ang kanyang mga kamay, hindi para saktan siya, kundi para ipakita na maayos lang ang lahat. Kahit gustong-gusto niyang sabihing,
Camila, ako ito, huwag kang matakot, nanatili siyang tahimik. Pinilit niyang ngumiti, isang banayad at tapat na ngiti na nagpapahiwatig ng kaligtasan. Lumuhod siya ng bahagya para maging kapantay ang paningin ni Camila, dahan-dahang kinuha ang isang pirasong panyo at itinakip sa sariling sugat, na tila sinasabing maliit na bagay lang ito. Ang paghinga ni Camila ay unti-unting kumalma. Tumingin siya sa mga mata ni Ricardo, ang mga matang puno ng lungkot at pagsusumamo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may kung anong init ang dumaloy sa kanyang puso na matagal na niyang hindi nararamdaman. Habang nangyayari ito, sa Marangyang Hotel, gising na si Elena. Napansin niyang wala sa tabi niya ang asawa. Marco, nasaan si Ricardo? Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi niya sinasagot. Inis na sabi ni Elena sa telepono habang pabalik-balik sa loob ng suite. Huwag kang mag-alala, Elena. Baka nag-ikot-ikot lang sa property. Pero may mas mahalaga tayong problema. Ang taong ipinadala ko kagabi para tignan ang asawa niya, hindi na bumalik. Nawawala siya. Seryosong sagot ni Marco sa kabilang linya. Bumalik ang eksena sa karinderya. Habang abala si Ricardo sa pag-aayos ng mga upuan, isang itim na jeep ang huminto sa tapat ng kainan. 3 lalaking may mga tattoo at masasamang tingin ang bumaba. Bawat isa ay may hawak na pamalo. Nasaan ang may-ari ng lugar na ito? Ang sabi namin, kailangang bakante na ang lupang ito bago mag-weekend. Sigaw ng pinuno ng mga lalaki habang hinahampas ang mesa. Napaatras si Camila sa tabi ni Ricardo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa laylayan ng t-shirt ni Ricardo. Naramdaman ni Ricardo ang panginginig ng kanyang asawa. Ang kanyang panga ay nagtagpo, ang kanyang mga kamao ay unti-unting naghihigpit sa ilalim ng mesa. Ang kanyang tahimik na panunumpa ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na muli. Hinding-hindi ko nahahayaang may humipo sa'yo kahit dulo ng daliri. Tumingin ang pinuno ng mga lalaki kay Ricardo. Hoy Pipi, titingin ka lang. Umalis na kayo rito kung ayaw nyo kaming magalit. Sabay tulak sa dibdib ni Ricardo. Nanatiling nakatayo si Ricardo, parang isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng kislap ng kamatayan, sapat na para mapatigil sa pagtawa ang mga lalaki. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na anyo, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang tunay na lakas nang hindi nalalantad ang kanyang lihim? Nanatiling hindi gumagalaw si Ricardo sa harap ng pinuno ng mga lalaki. Ang kanyang mga mata, na nakatago sa ilalim ng kupas na sombrero, ay naglalabas ng isang uri ng talim na hindi kayang tapatan ng anumang pisikal na armas. Ramdam niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Camila sa kanyang likuran, ang panginginig ng mga kamay nito na tila isang ibong naghahanap ng masisilungan sa gitna ng unos. Sa halip na lumaban ng may dahas, dahan-dahang kinuha ni Ricardo ang kanyang pitaka at mabilis na kumuha ng ilang malalaking papel na bill. Hindi niya ito ibinigay ng direkta. Sa halip inilapag niya ito sa mesa at itinuro ang pinto. Ang mensahe ay malinaw. Kunin niyo ito at umalis na kayo sa ngayon. Nagkatinginan ang mga lalaki. Ang pinuno ay kinuha ang pera, dinuraan ang semento sa paanan ni Ricardo at ngumisi ng nakakaloko. Swerte niyo dahil malaki ang tip ng pipi na ito, pero babalik kami. Hindi sapat ang baryang ito para sa lupang kinatatayuan niyo. Sa bawat hakbang ng kanilang pag-alis, ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos ay tila isang babala ng mas malaking gulo. Nang mawala na ang mga lalaki, humarap si Ricardo kay Camila. Gusto niyang hawakan ang mga pisngi nito, gusto niyang sabihing ligtas na siya, ngunit nanatili siyang nakatayo ng may distansya. Kinuha ni Camila ang isang baso ng tubig at iniabot ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na may halong pagtataka. Nang hapon ding iyon, sa ilalim ng isang matandang tulay na malayo sa kabihasnan, nakipagtagpo si Ricardo sa isang lalaking naka-jacket. Siya si Dante, ang pinakatiwalaang thumb tutu na lihim niyang kinuha mula sa Maynila. Sir, ito na ang mga dokumentong hiningi niyo, seryosong sabi ni Dante, habang iniaabot ang isang brown envelope. Masyadong malinis ang pagkakaayos ng lahat noong 7 taon na ang nakalilipas. Masyadong mabilis ang proseso ng inyong annulment at ang paglilipat ng mga ari-arian sa pangalan ni Marco at Elena. Binuksan ni Ricardo ang envelope. Habang binabasa niya ang mga ulat, ang bawat salita ay parang isang patak ng asido sa kanyang puso. Anong ibig sabihin nito, Dante? Tanong ni Ricardo sa isang pabulong at nanginginig na boses. Nakalimutan niyang kailangan niyang magpanggap na pipi sa labas.
Ang pirma ni Camila sa lahat ng waiver, peke sir, at ang mga litratong naging basehan ng inyong selos noon, lahat iyon ay edited. May nahanap kaming testigo, isang dating tauhan ni Marco, na handang magsalita kapalit ng proteksyon. Sinadya nilang palayasin si Camila para makuha ang buong kontrol sa inyong yaman, paliwanag ni Dante. Napasandal si Ricardo sa pader ng tulay. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang apoy. Ito ay naging isang malamig at matalim na yelo. Ang mga taong itinuring niyang pamilya ay ang mga mismong hayop na sumira sa buhay ng babaeng pinakamahal niya. Samantala, sa Marangyang Hotel Suite, abala si Elena sa paghalughog sa mga gamit ni Ricardo. I know he's hiding something, Marco, inis na sabi ni Elena habang binubuksan ng Cop XE ng sasakyan ni Ricardo. He's been acting so weird since we got here. Ni hindi niya ako hinahawakan sa gabi. Relax, Elena, baka napagod lang sa biyahe. Alam mo namang seryoso yun sa trabaho, sagot ni Marco, habang tinitingnan ang mga blueprints ng resort. Biglang napatigil si Elena. Sa loob ng isang maliit na siwang sa Cop XE, nakita niya ang isang gusot na papel na bill. Isang ₱1,000 bill na may bahid ng putik at amoy ng usok ng karinderya. Look at this. Bakit may ganitong pera sa sasakyan niya? This is too dirty for someone like Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa hinala. Ang kanyang kutob bilang isang babaeng manloloko ay nagsasabing may isang mundong pinupuntahan si Ricardo na hindi niya alam. Pagbalik ni Ricardo sa hotel ng gabing iyon, sinalubong siya ni Elena ng may matatamis na ngiti at isang baso ng wine. Hi Hon, saan ka nang galing? I missed you so much, malambing na sabi ni Elena habang yumayakap sa kanyang leeg. Pinilit ni Ricardo na hindi manginig sa dumi ng yakap nito. Nag-ikot lang ako sa site, Elena. Gusto kong masiguro na maayos ang lahat bago tayo magsimula. Sagot niya ng may kasamang peking ngiti. Sa loob ng kanyang isip, naaalala niya ang bawat detalye ng ulat ni Dante. Bawat haplos ni Elena ay tila isang paalala ng kanyang sariling kamangmangan. Pumasok si Ricardo sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone nang mag-vibrate ito. Isang mensahe mula kay Dante ang bumungad sa kanya. Sir, kailangan nating mag-ingat. May nalaman pa ako. Noong gabing pinalayas niyo si Camila, hindi lang siya basta naglakad palayo. May nangyari sa kanya sa kalsada na nagdulot ng kanyang trauma. At may kinalaman doon ang mga tauhan ni Marco. Nanlamig ang buong pagkatao ni Ricardo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Isang malaking puzzle ang unti-unting nabubuo, at ang bawat piraso ay puno ng dugo at kataksilan. Saktong paglabas niya ng banyo, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang boses na garalgal ang nagsalita. Sir Ricardo, kung gusto niyo talagang malaman ang katotohanan tungkol sa anak niyo, pumunta kayo sa lumang pier bukas ng gabi. Ang mga salitang anak niyo ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Napabitaw si Ricardo sa kanyang telepono. Ang katotohanan ay hindi lamang tungkol sa pera o kataksilan. May isang buhay na nawala, o marahil ay itinatago, na hindi niya kailanman nalaman. Ang mga salita ni Dante ay tila mga laso na dahan-dahang pumatay sa bawat hiblan na titirang katinuan ni Ricardo. Sir, noong gabing pinalayas niyo siya, nagpunta si Camila sa isang pampublikong klinika sa labas ng bayan. Duguan ang kanyang mga binti. Hindi lang dahil sa pagkakakaladkad sa kanya sa labas ng bahay, nakunan siya, sir. Nawala ang sanggol na 3 buwan na sanang nananahan sa kanyang sinapupunan. Nabitawan ni Ricardo ang mga dokumento. Ang tunog ng mga papel na nagkalat sa sahig ay tila eko ng sarili niyang buhay na nagkapira-piraso. Hindi siya makahinga. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Ang batang ipinagkait niya sa mundo dahil sa kanyang selos at kamangmangan ay ang sarili pala niyang dugo at laman. Sa labas, ang langit ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon na tila isang hukbo na handang sumugod. Hindi nagtagal, ang malalakas na patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa mga bintana ng hotel, isang marahas na musika na sumasabay sa puot sa dibdib ni Ricardo. Ricardo, saan ka pupunta sa gitna ng bagyong ito? Gulat na sigaw ni Elena nang makita ang asawa na mabilis na lumabas ng suite. Hindi suot ang kanyang mamahaling jacket at tanging ang manipis na t-shirt lamang ang proteksyon. Hindi siya narinig ni Ricardo. O marahil wala na siyang pakialam. Pinaandar niya ang sasakyan nang may bilis na tila ba hinahabol niya ang nakaraan.
Ang bawat pag-atungal ng makina ay lunod sa dagundong ng langit. Ang ulan ay tila isang pader na pilit siyang hinaharangan, ngunit wala itong laban sa naglalagablab na pagsisisi sa kanyang puso. Pagdating niya sa San Isidro, ang kalsada ay bahana at ang mga puno ay marahas na sumasayaw sa hangin. Ang karinderya ni Tita Flor ay tila isang maliit na bangkang malapit ng lumubog. Ang mga tagpi-tagping yero ay naglalabas ng tunog ng pag-ungol habang pilit na binabaklas ng hangin. Pumasok si Ricardo sa loob. Ang dilim ay binalot ang buong kainan, maliban sa isang sulok kung saan may isang maliit na kandila. Doon nakita niya si Camila. Nakaluhod ito sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sariling tiyan. Ang kanyang buhok ay basa at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot. Anak ko, nasaan ang anak ko? Ang lamig. Kinuha nila ang anak ko. Ang pabulong at nanginginig na tinig ni Camila ay mas masakit pa sa bawat kulog na yumanig sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, pilit na tinatago ang imahe ng gabing kinuha sa kanya ang lahat. Hindi na nakapagpigil si Ricardo. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, dinaluhan niya si Camila at binalot ito ng isang mahigpit na yakap. Ang lamig ng katawan ni Camila ay tumagos sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, narinig ang boses ni Ricardo. Hindi ang boses ng isang mayamang negosyante, kundi ang boses ng isang lalaking nadudurog. Patawad, Camila, patawad. Nanginginig niyang bulong habang ang kanyang sariling mga luha ay humahalo sa basang buhok ng asawa. Patawad dahil hindi kita pinaniwalaan. Patawad dahil wala ako sa tabi mo noong kailangan mo ako. Kung maaari ko lang kunin ang lahat ng sakit mo, gagawin ko. Hindi alam ni Camila kung sino ang lalaking yumayakap sa kanya. Ang kanyang isip ay nakakulong pa rin sa madilim na kalsada 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naramdaman niya ang isang pamilyar na init. Ang bango ng lalaking ito ay tila isang nakalimutang alaala ng kaligtasan. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamay. Ang marahas na paghinga niya ay unti-unting naging regular. Naramdaman ni Ricardo ang pagganti ni Camila ng yakap. Isang mahina at halos hindi maramdamang haplos sa kanyang braso. Nanatili silang ganoon sa gitna ng tumutulong ulan mula sa butas na bubong. Sa bawat dagundong ng langit, mas lalong hinihigpitan ni Ricardo ang pagtakip sa mga tainga ni Camila, na tila ba kaya niyang harangan ang lahat ng ingay ng mundo para sa kanya. Nakakatulog na si Camila sa bisig ni Ricardo, nang ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumilip sa mga siwang ng yero. Ang bagyo ay lumipas na, nag-iwan ng mga sirang gamit at putik sa paligid. Dahan-dahang iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ngunit ang lamig ng isang bakal na nakatapat sa kanyang sentido ang nagpagising sa kanya ng tuluyan. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang babalik dito. Ang malamig at nanginginig na boses ni Tita Flor ang bumasag sa katahimikan. Hawak-hawak ng matanda ang isang lumang sungsang na puno ng kalawang, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay sapat na para pumatay. Pinatay mo na ang anak nila. Ngayon anong balak mong gawin? Tapusin ang buhay ng pamangkin ko? Umalis ka rito o sisiguraduhin kong dito ka na malilibing sa putikan ng San Isidro? Napatingin si Ricardo sa mahimbing na natutulog na si Camila sa kanyang kandungan bago muling tumingin sa hongsong ni Tita Flor. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Tanging isang malalim na pagtanggap ng parusa. Hindi kumukurap si Ricardo habang nararamdaman ang malamig na dulo ng bakal sa kanyang sentido. Ang amoy ng kalawang at luma ng baril ay humalo sa amoy ng basang lupa at ulan. Sa halip na matakot, dahan-dahan niyang ibinaba si Camila sa papag, maingat na parang isang babasaging kristal, bago siya dahan-dahang tumayo at lumuhod sa putikan sa harap ni Tita Flor. Pindutin mo na ang gatilyo, tita. Kung iyan ang paraan para mabura ang bawat luhang ibinuhos ni Camila dahil sa akin, handa akong mamatay dito mismo sa paanan niyo. Ang boses ni Ricardo ay mababa, paos, ngunit puno ng katapatan na nagpahinto sa panginginig ng mga kamay ng matanda. Naglapat ang mga labi ni Tita Flor. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng puot at pagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali ng nakakangilong katahimikan, ibinaba niya ang baril, ngunit dinuraan ang putik sa harap ni Ricardo. Ang kamatayan ay masyadong madaling parusa para sa iyo, Ricardo. Gusto kong makita kang mabuhay sa impyernong ginawa mo. Umalis ka na bago pa magising ang pamangkin ko at makita ang mukha ng demonyong sumira sa kanya. Tumayo si Ricardo, ang kanyang mamahaling pantalon
ay nabahiran na ng madilim na putik ng San Isidro. Hindi siya sumagot, tumalikod siya at naglakad palayo habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nag-iiwan ng mahabang anino sa kalsada. Pagbalik niya sa hotel, sinalubong siya ni Marco sa lobby. Ang kanyang kaibigan ay mukhang problemado, hawak ang isang baso ng kape at pabalik-balik sa paglalakad. Nang makita ang hitsura ni Ricardo, agad itong lumapit. "Bro, saan ka nang galing? Mukha kang galing sa digmaan. At bakit puro putik ang suot mo?" Pumunta sila sa opisina ng hotel. Inilapag ni Marco ang isang makapal na folder sa harap ni Ricardo. "Kailangan nating pirmahan ito, Ricardo. Ito ang budget para sa clearing operations sa coastal area. May mga peste doon na ayaw umalis at kailangan nating kumuha ng mas maraming security para puwersahin silang lumikas. Utang na loob pare, pirmahan mo na ito para hindi tayo maantala sa grand opening." Tiningnan ni Ricardo ang mga dokumento. Alam niyang ang clearing operations na sinasabi ni Marco ay ang pagbuwag sa karinderya ni Tita Flor at ang pagpapaalis sa lahat ng mga mahihirap sa lugar na yon. Ang bawat salitang utang na loob na lumalabas sa bibig ni Marco ay tila isang tanikala na pilit siyang iginagapos sa nakaraan. "Sige Marco, iiwan ko muna ito rito. Pag-aaralan ko ang mga detalye," malamig na tugon ni Ricardo. Habang tinititigan ang pirma ni Marco, sa huling pahina, ang pirma na kamukhang-kamukha ng peking pirma sa mga dokumento ng annulment nila ni Camila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsisimula na. Habang nangyayari ito, sa loob ng kanilang suite, nakatayo si Elena sa harap ng kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang GPS tracking software na lihim niyang ikinabit sa sasakyan ni Ricardo. Ang pulang tuldok sa mapa ay nagpapakita ng lahat ng lokasyong pinuntahan ni Ricardo kagabi. San Isidro, karinderya, bulong ni Elena, ang kanyang mga kuko, ay mahigpit na bumaon sa kanyang palad. "Hindi ka lang basta nag-iikot, Ricardo. Bumabalik ka sa basurang iyon." Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. "Dalhin mo ako sa lokasyong ito, ngayon din. Gusto kong makita kung ano ang nakakaakit sa asawa ko sa gitna ng dumi ng lugar na iyan." Bawat hakbang ni Elena sa mabatong daan ng San Isidro ay parang isang pagpaparusa. Ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling balat ay unti-unting nababalot ng madikit na putik, at ang hangin na may amoy ng nabubulok na basura at lansa ng dagat ay tila sumasakal sa kanyang ilong. Binuksan niya ang kanyang bitbit na pamaypay, pilit na itinataboy ang init at ang mga langaw na lumaaligid sa kanyang mukha. "Dito ba talaga ang lugar, Rodrigo?" Tanong ni Elena sa kanyang driver. Ang boses ay puno ng pagkadiri. Tumango ang lalaki habang nakatingin sa GPS. Huminto sila sa isang madilim na sulok. Sapat na malayo para hindi mapansin, ngunit sapat na malapit para makita ang luma at tagpi-tagping karinderya. Sa loob ng kainan, hindi alam ni Ricardo na may matalas na mga matang nakatingin sa kanya. Nakasuot siya ng maruming sando at lumang sombrero, abala sa pag-aayos ng isang malaking butas sa bubong na iniwan ng bagyo. Si Camila naman ay nasa ibaba, dahan-dahang naglalakad bitbit ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Napatigil si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang pamaypay sa kanyang kamay ay tila naging bato. Nakita niya kung paano bumaba si Ricardo mula sa hagdan at kung paano nito sinalo ang mangkok mula sa mga nanginginig na kamay ni Camila. Nakita niya ang isang bagay na hindi na niya nakikita sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon, isang tingin na puno ng pag-aalaga, pag-ibig, at pagsusumamo. Hindi makapaniwala si Elena. Ang babaeng akala niya ay matagal nang nabulok sa kung saang kalsada, ang babaeng itinuring nilang basura ni Marco, ay nasa harap niya ngayon. Buhay si Camila. At mas malala, ang kanyang asawa ay naroon, nagpapakabaon sa dumi para lamang pagsilbihan ang babaeng iyon. Buhay ang basurang iyon, rito ni Elena sa pagitan ng kanyang mga naglalapat na ngipin. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila isang bulkang biglang sumabog. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kagandahan ay naging isang maskara ng kamatayan. Buhay ang ahas na iyon at pilit siyang binubuhay ni Ricardo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang eksena. Ang imahe ni Ricardo na pinupunasan ng pawis sa noo ni Camila, gamit ang dulo ng kanyang maruming damit, ay sapat na para magpuyos ang damdamin ni Elena. Mabilis siyang bumalik sa sasakyan. Ang bawat hakbang ay tila ba tinatapak-tapakan ang imahe ni Camila sa kanyang isipan.
Sa loob ng sasakyan, agad niyang tinawagan si Marco. Marco, itigil mo ang anumang ginagawa mo ngayon din. Ang plano natin, kailangang magbago. Bakit, Elena? Anong problema? Tanong ni Marco sa kabilang linya, halatang gulat sa boses ng babae. Buhay si Camila, Marco. Buhay ang babaeng iyon at kasama siya ni Ricardo sa isang karinderya sa San Isidro. Kung hindi natin ito tatapusin ngayon, mawawala sa atin ang lahat. Ang yaman, ang kumpanya, at ang kalayaan natin. Ang boses ni Elena ay naging malamig na parang yelo. Kailangang mawala ang babaeng iyon sa mundong ito, sa paraang wala nang makakahanap sa kanya. Ayusin mo ang mga tauhan mo. Ngayong gabi, kailangang matupok ng apoy ang lahat ng alaala ni Ricardo sa lugar na iyan. Nang mabasa ni Ricardo ang mensahe mula sa kanyang Tham2, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang bawat letra sa screen ng kanyang telepono ay naging isang matalim na aspal na tumatarak sa kanyang puso. Ang babaeng katabi niya sa pagtulog, ang babaeng humahalik sa kanya tuwing umaga, ay ang mismong demonyong nag-utos na itapon ang sugatang si Camila sa madilim na kalsada 7 taon na ang nakalilipas. Pumasok si Ricardo sa banyo ng kanilang hotel suite at agad na isinara ang pinto. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Isang malakas na pagsuka ang kumawala sa kanya. Naduduwal siya sa katotohanang naging bulag siya sa loob ng mahabang panahon. Sa sobrang galit, humampas ang kanyang kamao sa pader, dahilan upang pumutok ang balat sa kanyang mga kop ng daliri at dumaloy ang sariwang dugo sa maputing tiles. Ricardo, Hon, nandyan ka na ba? Ang boses ni Elena ay masigla, parang walang bahid ng kasalanan. Huminga ng malalim si Ricardo. Pinunasan niya ang kanyang mukha, binalot ng tissue ang kanyang dumudugong kamay at nagsuot ng isang malamig na maskara. Paglabas niya, nakita niya si Elena na nakasuot ng isang pulang-pulang bestida, tila ba nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Na paano ang kamay mo? Tanong ni Elena, ang boses ay puno ng peking pag-aalala habang hinahawakan ang sugatang kamay ng asawa. Naisara ko ng malakas ang pinto ng sasakyan. Hindi ko napansin, malamig na sagot ni Ricardo. Hindi niya magawang tignan ng diretso sa mata ang asawa dahil natatakot siyang baka bigla niyang masakal ito sa gitna ng kanyang puot. Naupo sila para sa isang marangyang hapunan kasama si Marco. Ang bawat subo ng mamahaling pagkain ay tila buhangin sa lalamunan ni Ricardo, habang nagtatawanan sina Elena at Marco tungkol sa mga planong gibain ng karinderya sa San Isidro. Lihim na pinagmamasdan ni Ricardo ang dalawa. Nakikita niya ang palitan ng makahulugang tingin ng dalawa, isang tingin na punong-puno ng kataksilan. Pare, pirmahan mo na itong transfer of funds para sa clearing team. Wika ni Marco habang iniaabot ang isang panulat. Para matapos na ang lahat ng gulo sa lugar na iyon. Alam mo naman para sa inyo ni Elena ang lahat ng ito. Kinuha ni Ricardo ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa pagnanais na itarak ito sa lalamunan ni Marco, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pinirmahan niya ang dokumento, ngunit ang hindi alam ni Marco, ang pirma niyang iyon ay isang pain lamang para sa Tham2 upang masubaybayan ang bawat sentimo na ilalabas ng kumpanya patungo sa mga bayarang mamamatay tao. Salamat, Marco. Alam ko kung gaano ka kaloyal sa akin, sabi ni Ricardo sa isang tono na puno ng kabalintunaan. Samantala, sa San Isidro, abala si Tita Flor sa paglilinis ng karinderya matapos ang pag-ulan. Sa gitna ng putikan sa gilid ng kalsada, may isang bagay na kumislap. Yumuko ang matanda at pinulot ito, isang gintong Vonco na may pendant na letrang E. Nanliit ang mga mata ni Tita Flor. Alam niyang hindi ito pag-aari ng sino man sa kanilang lugar. Isang hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang babaeng nasa litratong nakita niya noon sa gamit ni Ricardo ay may suot na ganitong hiyas. Ang katahimikan ng hapon sa San Isidro ay biglang binuwag ng marahas na pagpreno ng 2 itim na van sa tapat ng karinderya. Ang alikabok ay lumipad sa hangin, tila isang masamang pangitain. Sabay-sabay na bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim, bitbit ang mga pamalong bakal at kahoy. Walang babala, sinimulan nilang pagbabasagin ang mga lumang mesa at silya. Ang tunog ng nababasag na baso at nagkakapira-pirangong kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tigilan niyo yan, mga hayop kayo! Sigaw ni Tita Flor habang pilit na humaharang, bitbit ang isang sandok, ngunit isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa kanya sa putikan. Mula sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumaba si Elena mula sa sasakyan. Nakasuot siya ng isang lila na bestida
Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. At may hawak siyang panyo na itinakip sa kanyang ilong upang hindi maamoy ang lansa ng paligid. Ang kanyang bawat hakbang ay tila ba nagpapadumi sa lupang kanyang tinatapakan. So ito pala ang basurang pinagkakaabalahan ng asawa ko, malamig na sabi ni Elena habang iginagala ang paningin sa paligid. Huminto ang kanyang tingin sa isang sulok kung saan nakatago si Camila, nanginginig at yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Lumapit si Elena. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa semento ay tila isang martilyo na tumitibok sa utak ni Camila. Yumuko si Elena, inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Camila at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Camila, look at you. Ang baho mo na, ang dumi mo pa. Akala mo ba, kaya ka pinupuntahan ni Ricardo dito dahil mahal ka pa niya? Humalakhak ng mahina si Elena, isang tunog na punong-puno ng kamandag. Poor girl, pinupuntahan ka lang niya dahil naaawa siya sa'yo. Para siyang nagpapakain ng asong gala sa kalsada. Sinabi niya sa akin kagabi, nandidiri siya kapag nakikita ka. Naaalala lang niya ang lahat ng pagkakamali mo noon. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na isa-isang pumasok sa tenga ni Camila. Ang kanyang isip ay nagsimulang maglaro. Ang imahe ni Ricardo na nagbibigay sa kanya ng tubig ay biglang nabalot ng dilim sa kanyang gunita. Hindi totoo yan, pabulong na sagot ni Camila. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumuha. Totoo yan, Camila. Sabi niya, ikaw ang sumira sa buhay niya. Na ikaw ang pumatay sa anak niyo dahil sa kalandian mo. Patuloy ni Elena sa kanyang gaslighting. Ang boses ay malambing ngunit nakamamatay. Ikaw ang dahilan kung bakit wala tayong baby ngayon. Kinuha mo ang lahat sa kanya, kaya ngayon, kinukuha lang niya ang huling dignidad na meron ka para paglaruan. Hindi, tama na, sigaw ni Camila. Nagsimula siyang humiyaw ng malakas. Itinakip ang mga kamay sa kanyang mga tainga at nagsimulang ikiskis ang kanyang mga kuko sa sariling braso hanggang sa mamula ito. Ang kanyang trauma ay muling bumangon, tila isang halimaw na nilalamon ang kanyang katinuan. Tumayo si Elena nang may pagkakontento sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan na tapos na sa pagwawasak ng kainan. Sunugin niyo ang lugar na ito kapag umalis na kami. Siguraduhin niyong wala nang babalikan ang asong gala na ito bukas. Sumakay si Elena sa van, iniwan ang isang wasak na karinderya at isang babaeng tuluyan nang nawala sa kanyang sarili. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Elena sa huling pagkakataon sa rearview mirror at ngumiti. Para sa kanya, tapos na ang laban. Ang kalsada patungong San Isidro ay tila naging isang malabo at madilim na guhit sa bilis ng takbo ng sasakyan ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga hop ng daliri ay pumuputi sa tindi ng kapit. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang huling hiyaw ni Camila sa telepono. Isang hiyaw na punong-puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Samantala, sa harap ng karinderya, ang kadiliman ng gabi ay biglang binalot ng isang nakakasulasok na amoy ng gasolina. Dalawang lalaki ang mabilis na kumikilos sa paligid ng luma at tuyong kahoy na istruktura. Bitbit ang mga galon ng likidong tila kamatayan ng hatid. Walang pag-aalinlangan, sinilaban ng isa sa kanila ang isang lighter at inihagis ito sa basang lupa na puno ng gasolina. Sa isang iglap, ang apoy ay naglalablab na tila isang gutom na hayop. Ang kulay kahel na liwanag ay sumayaw sa madilim na langit, habang ang tunog ng lumalangit-ngit na kahoy at ang paglamon ng apoy sa mga tuyong kagamitan ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa loob ng nasusunog na bahay, si Tita Flor ay pilit na bumabangon mula sa pagkakatumba, ngunit ang isang mabigat na sanya na nagbabaga ay biglang bumagsak at dinaliri ang kanyang mga binti, dahilan upang maipit siya sa ilalim nito. Camila, tumakbo ka. Lumabas ka na rito. Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay paos at puno ng usok. Ngunit si Camila ay nananatiling nakaupo sa sahig, nakatitig sa lumalapit na apoy. Ang bawat kislap ng liwanag ay nagpabalik sa kanya sa gabing iyon, ang gabi ng ulan, ng dugo at ng pagkawala ng kanyang anak. Para sa kanya, ang apoy na ito ay hindi na bago. Ito ang katapusan na matagal na niyang hinihintay. Niyakap niya ang kanyang sariling tiyan, pumikit ng mariin at hinintay ang huling hininga. Biglang isang malakas na tunog ng pagbangga ang narinig mula sa labas. Ang sasakyan ni Ricardo ay dumiretso sa bakod, bumangga sa mga nagbabagang kahoy,
para lamang makalapit sa pinto. Lumabas siya ng sasakyan, binabaliwala ang matinding init na tila nanununo sa kanyang balat. Kinuha niya ang isang basang tiyan mula sa kopsi at ibinalot ito sa kanyang sarili bago sumugod sa loob ng naglalagablab na impyerno. "Tita Flor, Camila!" Sigaw ni Ricardo habang pilit na humahawi sa makapal at itim na usok na sumasakal sa kanyang baga. Nakita niya si Tita Flor na naiipit. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, binuhat ni Ricardo ang nagbabagang kahoy. Ang sakit ng apoy na humahalik sa kanyang mga braso ay hindi niya pinansin. Matapos mapalaya ang matanda, kinaladkad niya ito patungo sa bintana at pilit na inilabas. "Iligtas mo siya, oh." Si Camila, ubo ni Tita Flor bago ito tuluyang nawalan ng malay sa labas. Muling bumalik si Ricardo sa loob. Sa dulo ng silid, nakita niya si Camila. Ang apoy ay nasa paligid na nito, tila isang kulungang gawa sa liwanag. "Camila, halika na, hawakan mo ang kamay ko." Tumingin si Camila sa kanya. Sa gitna ng usok, ang mga mata ni Ricardo ay tila ang tanging bagay na totoo. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang malakas na tunog ng pagguho ang narinig. Ang buong silid ay nanginginig. Isang malaking bahagi ng tranya na roklua ang biglang bumagsak sa pagitan nilang dalawa, lumilikha ng isang pader ng apoy na hindi malampasan. "Ricardo!" Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, binigkas ni Camila ang pangalan ng kanyang asawa ng may malay. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Hindi na nag-isip si Ricardo. Sa gitna ng pader ng apoy na humaharang sa kanila, bumuga siya ng isang huling panalangin at buong lakas na tumalon sa gitna ng nagbabagang mga kahoy. Naramdaman niya ang dila ng apoy na humalik sa kanyang likuran. Ang hapdi ay tila binabalatan siya ng buhay, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Camila. "Hawakan mo ako, Camila. Huwag kang bibitaw." Sigaw ni Ricardo habang pilit na itinataas ang isang mabigat na sanya na nagbabaga. Ginamit niya ang sariling balikat at likod bilang panangga nang muling may bumagsak na bahagi ng kisame. Isang tuyot na tunog ng pagkabali ng kahoy ang narinig, kasabay ng amoy ng nasusunog na tela at laman, ngunit nanatiling matatag si Ricardo. Binuhat niya si Camila ng parang isang bata. Ibinalot niya ang asawa sa basang tiyan at mabilis na tinakbo ang lagusan palabas bago tuluyang gumuho ang buong istruktura. Sa labas, ang sariwang hangin ay tila isang gamot na humilom sa kanyang nagbabagang baga, ngunit hindi siya tumigil hanggat hindi sila nakakalayo sa init. Sa dikalayuan, nakatayo sina Elena at Marco sa likod ng isang puno, lihim na nanonood. Ang mukha ni Elena ay puno ng isang madilim na kasiyahan. Naniniwalang natupok na ng apoy ang lahat ng ebidensya ng kanyang kasalanan. Ngunit ang kanyang ngiti ay biglang napalitan ng kilabot nang makita ang isang figurang duguan, puno ng uling, at nag-aapoy pa ang damit na lumabas mula sa karinderya, bitbit ang isang babae. "Hindi maaari, buhay sila?" Rito ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ibinaba ni Ricardo si Camila sa damuhan. Ang kanyang likuran ay puno ng malalalim na paso, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng pagod. Tumingin siya sa direksyon ni na Elena at Marco. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig para kay Elena, ngayon ay tila dalawang uling na nagniningas sa puot. Isang tingin ng isang lalaking wala nang kinatatakutan dahil nawala na sa kanya ang lahat. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Camila ang kanyang mga mata. Ang init ng apoy, ang usok, at ang mukha ni Ricardo na malapit sa kanya ay tila isang susi na nagbukas sa isang pinto na 7 taon nang nakasara. Ang bawat imahe ng gabing iyon, ang ulan, ang pagtataboy sa kanya, ang sakit sa kanyang tiyan, at ang mukha ni na Elena at Marco na tumatawa habang siya ay dinudugo sa kalsada, ay bumalik ng malinaw na parang isang pelikula. Tumingin si Camila kay Ricardo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalim at malamig na galit. Sa gitna ng kanyang panghihina, itinaas ni Camila ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ricardo. "Hayop ka!" Ang boses ni Camila ay galing sa kailaliman ng kanyang nadurog na kaluluwa. "Naalala ko na ang lahat, Ricardo. Naalala ko na kung paano mo ako pinatay 7 taon na ang nakalilipas." Napatitig si Ricardo sa kanyang asawa. Sa kabila ng sakit ng sampal at hapdi ng kanyang mga sugat, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang babaeng minahal niya ay nagbalik na, kahit na ang kapalit nito
ay ang puot na nararapat lamang sa kanya. Salamat sa Diyos, naalala mo na. Bulong ni Ricardo bago tuluyang nandilim ang kanyang paningin at bumagsak ang kanyang katawan sa maduming lupa. Malamig ang hangin sa loob ng silid sa ospital. Humahalo sa amoy ng gamot at antiseptiko. Nakaupo si Ricardo sa kanyang higaan. Ang kanyang likuran ay balot ng makapal na puting gasa na may bahid pa ng dugo at gamot. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat, nanatiling matigas ang kanyang anyo habang nakatingin sa dalawang pulis na nakatayo sa kanyang paanan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Elena, tumatakbo ng may kasamang peking luha at humahagulgol. Ricardo, bakit mo ginawa iyon? Bakit mo sinunog ang lugar na iyon? Sabi ng mga saksi, nakita ka raw nilang may dalang gasolina. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Isang mahusay na pagganap bilang isang asawang nasasaktan sa kasalanan ng kanyang kabiyak. Sumunod si Marco, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagkukunwaring pagkabigo. Pare, hindi ko akalaing hahantong ka sa ganito dahil sa obsession mo sa babaeng iyon. Alam mo namang illegal settler sila, pero hindi mo kailangang dumana sa dahas. Utang na loob, makipagtulungan ka na sa mga pulis para gumaan ang sentensya mo. Tumingin si Ricardo kay Marco, pagkatapos ay kay Elena. Isang mapait at nakakangilong tawa ang dahan-dahang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang babala ng paparating na unos. Tapos na ba ang palabas nyo? Malamig na tanong ni Ricardo. Inabot niya ang isang maliit na remote control sa tabi ng kanyang higaan at pinindot ang isang button. Ang flat screen TV sa tapat nila ay biglang nagbukas. Lumbas sa screen ang isang malinaw na video mula sa isang lumang cellphone. Kuha ito mula sa kabilang bahagi ng kalsada sa San Isidro. Kitang-kita ang mukha ni Elena habang bumababa sa sasakyan at nag-uutos sa mga lalaking nagsunog ng karinderya. Kasunod nito ay isang audio recording, ang boses ni Marco habang nakikipag-usap sa clearing team tungkol sa paglilinis sa mga ebidensya. Hindi lang iyan, patuloy ni Ricardo habang iniaabot ang isang makapal na folder sa mga pulis. Narito ang lahat ng records ng transfer of funds mula sa kumpanya patungo sa mga dummy accounts ni Marco at Elena sa loob ng 7 taon. Kasama na rito ang ebidensya ng peking annulment papers na ginawa niyo para nakawin ang yaman ko. Namutla si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Hindi totoo yan. Edited ang video na iyan. Ricardo, maniwala ka sa akin, mahal na mahal kita. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka. Pagmamakaawa niya habang pilit na lumalapit para hawakan ang kamay ng asawa. Dahan-dahang iniiwas ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang pag-ibig mo ay lason, Elena. At ang lason na iyan ang papatay sa kalayaan niyo ngayon. Humarap ang mga pulis kina Elena at Marco. Ang tunog ng malamig na metal na naglalapat sa mga braso ni na Elena at Marco ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang nagawa ang dalawa kundi ang magmura at magsisihan habang kinalakalad sila palabas ng mga awtoridad. Nang maiwan si Ricardo na mag-isa, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Tiningnan niya ito ng ilang segundo bago ito ihulog sa basurahan sa tabi ng kanyang higaan. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa plastic ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang hawak ang maliit na piraso ng papel. Ang bawat salita ay tila isang dahan-dahang pagbigas sa kanyang puso. Salamat sa pagliligtas sa akin mula sa apoy, Ricardo. Salamat dahil tinapos mo ang kasamaan ni na Elena. Pero ang bawat tingin ko sa'yo ay nagpapaalala sa akin ng ulan, ng dugo, at ng batang nawala sa akin. Hindi ko kayang mabuhay sa nakaraan. Kailangan kong hanapin ang babaeng nawala 7 taon na ang nakalilipas. Huwag mo na akong hanapin. Hindi alintana ang babala ng mga doktor. Tinanggal ni Ricardo ang mga swerong nakakabit sa kanyang braso. Ang hapdi ng kanyang mga sugat sa likod ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay na tumatarak sa kanyang laman. Ngunit mas masakit ang kawalan sa kanyang tabi. Isang mabilis na pagsuot ng jacket ang ginawa niya bago lumabas ng ospital. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa sariling panghihina. Pinuntahan niya ang pier, ang lumang palengke at ang dalampasigan kung saan sila huling naging masaya. Sa huli, natagpuan niya si Camila sa loob ng lumang simbahan ng San Isidro. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatagos sa mga makukulay na bintanang bubog, nagbibigay ng isang banal na anyo sa babaeng nakaluhod
sa harap ng altar. Hindi na siya ang Camila na nanginginig at puno ng takot. Bagamat maputla, ang kanyang tindig ay may bagong lakas, isang uri ng katahimikang nagmumula sa pagtanggap ng sariling pait. Dahan-dahang lumapit si Ricardo, ngunit huminto siya ng may 3 metrong distansya. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa tahimik na simbahan. Camila! Ang kanyang boses ay isang pabulong na pagsusumamo. Hindi lumingon si Camila, ngunit naramdaman ni Ricardo ang pagbagsak ng mga balikat nito. Napatawad na kita, Ricardo. Pinatawad na kita bago pa man naging abo ang karinderya. Panimula ni Camila, ang boses ay malinaw at kalmado. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang sugat ay tuyo na, pero ang pilat ay mananatili habang buhay. Humarap siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay wala ng puot. Turingan man ay estranghero na may pinagsamahan. Kailangan kong huminga nang wala ka sa paningin ko. Kailangan kong matutunang mahalin ang sarili ko bago ko muling maisip ang magmahal ng iba. Napakuyom ang mga palad ni Ricardo. Gusto niyang lumuhod, gusto niyang magmakaawa na huwag siyang iwan, ngunit naalala niya ang kanyang pangako. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-angkin. Inilabas niya ang isang brown envelope mula sa kanyang jacket at inilapag ito sa bangko sa pagitan nila. Ito ang mga papeles ng resort sa coastal area. Hindi na ito isang malaking hotel. Ipinagawa ko itong isang foundation, isang haven para sa mga babaeng dumanas ng katulad mo. Nakapangalan sa iyo ang lahat ng ito, Camila. Ito ang paraan ko para maituwid ang mga mali ng nakaraan. Sabi ni Ricardo, ang boses ay nanginginig sa kinalulungkot na desisyon. Hindi kita pipilitin. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Hihintayin ko ang araw na titingnan mo ako at hindi na ang sakit ang makikita mo, kundi ang pag-asa. Tinitigan ni Camila ang envelope. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Ricardo sa huling pagkakataon. Isang maliit na tango ang ibinigay niya bago siya dahan-dahang tumayo at naglakad patungo sa labasan ng simbahan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa kaluluwa ni Ricardo, ngunit nanatiling nakatayo ang lalaki, hindi gumagalaw, hinahayaan ang babaeng mahal niya na lumakad patungo sa sarili nitong kalayaan. 3 taon ang lumipas. Ang San Isidro ay hindi na ang maalikabok at mapanglaw na bayan na dati nilang nakilala. Ang mga kalsada ay maayos na, at sa tabi ng dalampasigan, ang Camila's Haven ay nakatayo ng may dangal. Hindi na ito isang marangyang resort para sa mga turista, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, isang lugar kung saan ang mga luha ay ginagawang lakas. Sa loob ng hardin ng Haven, si Ricardo ay abala sa pag-aayos ng mga rosas. Ang kanyang likuran, na dati ay puno ng paso, ay bahagyang kumikirot pa rin tuwing malamig ang panahon, ngunit ang sakit na iyon ay nagsisilbing paalala ng kanyang nakaraan. Hindi na siya ang negosyanteng laging nakasuot ng mamahaling suit. Siya ngayon ay isang simpleng lalaking nagmamalasakit sa lupa at sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ricardo, kailangan ng tulong sa kusina para sa paghahanda ng merienda para sa mga bisita. Tawag ng isang boses na dati ay puno ng takot, ngunit ngayon ay puno ng tiwala at awtoridad. Humarap si Ricardo. Si Camila ay nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mangga, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at natatakot sa sarili niyang anino. Ang kanyang mga mata ay matapang, malaya at punong-puno ng buhay. Tumayo si Ricardo at dahan-dahang lumapit. Hindi siya huminto ng malayo gaya ng dati. Huminto siya sa harap mismo ni Camila. Sa loob ng 3 taon, unti-unti nilang binuo ang isang koneksyon na hindi nakabase sa pagmamadali o sa kasalanan ng nakaraan. Sila ay naging magkasama sa pagpapatakbo ng Haven, nagtitiwala sa bawat hakbang, at iginagalang ang distansya ng isa't isa. Handa na ang lahat, Camila, sagot ni Ricardo. Ang boses ay malumanay at puno ng respeto. Tumingin si Camila sa malawak na dagat bago tumingin kay Ricardo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw, isang kilos na matagal na nilang hindi nagagawa sa loob ng mahabang panahon. Inabot niya ang kamay ni Ricardo at hinawakan ito ng mahigpit. Walang mga salitang kailangan. Ang init ng kanilang mga palad ay sapat na para sabihing ang nakaraan ay mananatiling nakaraan. At ang hinaharap ay isang blankong papel na handa na nilang sulatan ng sama-sama. Sa malayo, sa loob ng isang silid sa bilangguan, nakatanggap ng balita si Marco at Elena tungkol sa tagumpay ng Haven. Ang kanilang galit ay wala ng patutunguhan,
kundi sa loob ng kanilang mga rehas na bakal, habang ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot nang wala sila. Bumalik ang eksena sa Haven. Habang lumulubog ang araw, naglakad sila ni Ricardo patungo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay nag-iiwan ng dalawang magkatabing bakas, isang simbolo ng dalawang taong natutong lumakad ng sabay, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa kusang loob na pagpili sa isa't isa. Salamat, bulong ni Camila. Salamat sa'yo dahil hindi ka sumuko sa iyong sarili, sagot ni Ricardo. Tumigil sila sa harap ng tubig. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa kanilang mga paa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang dalawang kaluluwang dati ay wasak ay natagpuan ng kanilang pahinga. Hindi ito ang perpektong pagtatapos ng isang fairy tale. Ito ang tunay at madugong katotohanan ng buhay na nagwakas sa isang payapang simula. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na isang apoy na mabilis tumupok, kundi isang dapit hapon na nagbibigay ng init at katiyakan. Sa wakas, ang San Isidro ay hindi na isang lugar ng trauma, kundi ang tahanan ng kanilang bagong umaga.